Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye tungkol sa mga himala ni Jesus. At kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang kahuli-hulihang himala ni Jesus na pagbubulayan po natin para sa series ng mga himala. Ngayong umaga po ay matututo po tayo sa ating modelo, ang nobleman. Basahin po muna natin ang ating teksto sa Juan chapter 4, verses 43 hanggang 53. Juan chapter 4, verses 43 hanggang 53. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagpatotoo na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak." Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi mamamatay ang iyong anak." Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Sabi po sa ating binasa, pinaniwalaan ng pinuno ng pamahalaan ang sinabi ni Jesus. Hindi niya pinilit na si Jesus ang sumama sa kanya. Pansin niyo po mga kapatid, kaagad na naniwala siya at umuwi. Alamin po natin kung ano ang nangyari nung pinaniwalaan ng lalaki ang salita ni Jesus. Ano ang nangyari nung pinaniwalaan ng lalaki ang salita o sinabi ni Jesus? Una, ang salita po niya ni Jesus ay unti-unting nagkatotoo sa buhay niya. Una, ang salita ni Jesus ay unti-unting nagkakatotoo sa buhay niya. Sabi po dun sa verse 50b, naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Pagkalipas po noong 2 araw, bumalik po si Jesus sa Galilea. Pero bago po iyan ay nagkaroon na siya ng maayos na pakikipagkwentuhan sa babaeng Samaritana. Balikan po natin yung Juan chapter 4 verse 41. Sabi po doon, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, sinabi nila si babae, naniniwala kami ngayon hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Maraming Samaritano po ang sumampalataya pagkatapos na marinig ang pagtuturo ni Jesus. At ang mga Samaritano po ay naniwala sa salita lamang ni Jesus. Ang sinabi po ni Jesus ay sapat na para sila maniwala. Hindi na mahalaga sa kanila na makita pa ang patunay o ang himala na ginagawa ni Jesus. Ikumpara po natin ang mga taga-Galilea. Kung ang mga Samaritano po kahit na wala ang proof na ginawa nga ni Jesus yung mga himala na yon, sumampalataya po sila. Pero tingnan din po natin yung side ng mga taga-Galilea. Sabi po sa verse 43,
nakabalik na si Jesus sa kanyang bayan, sa verse 44 po, si Jesus na rin ang nagpatotoo na ang isang propeta'y hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Nire-reject ng mga taga-Galilea si Jesus. Pero bakit biglang tinanggap nila si Jesus nang magbalik na ito sa Galilea? Hindi po sumasampalataya o nire-reject nila palagi si Jesus sa Galilea. Pero bakit biglang tinanggap nila si Jesus nang magbalik ito sa Galilea? Dahil nakita nila ang mga ginawa ni Jesus sa Jerusalem. Yun po ang totoo. Nasaksihan ng mga taga-Galilea kung ano ang ginawa ni Jesus sa mga taga-Jerusalem. Sabi sa verse 45, pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon. Sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko. At nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana sa Galilea kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Mismo sila po ang nakasaksi noong ginawa ni Jesus sa Jerusalem. Ang mga taga-Galilea po ay hindi naniniwala sa sabi-sabi lamang. Gusto nilang palaging may patunay. Ay, hindi muna kami maniniwala dyan. Gusto naming makita ng personal. Dapat munang makita ng kanilang mga mata ang paggawa ni Jesus bago sila maniwala sa Kanya. Kapatid, alin ka sa dalawa? Alin po tayo sa dalawa? Isa ka bang taga-Galilea na nakabase lang ang paniniwala sa kung ano ang sinasabi o nakikita? O isa kang Samaritano na sapat na ang mga bagay na narinig mo upang maniwala ka? Alin po tayo doon sa dalawa? Sa kingdom of God, mga kapatid, He desires for us to believe before seeing. Yun ang gusto ng Diyos. Maniwala muna tayo bago tayo maniwala. Bago natin makita. Sabi po sa Hebreo chapter 11 verse 1. Hebreo chapter 11 verse 1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. What we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya po ay katiyakan daw na mangyayari ang ating mga inaasahan. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yun po ang pananampalataya. Sa kwento po ni Noe sa pagbuo niya ng arko, sumunod siya na may paniniwala sa ipinapagawa ng Diyos kahit hindi niya nakikita ang kahihinatnan niyon. Bagamat ang mga tao sa paligid niya ay maaring sinasabi na, naluluko ata yun si Noe. Magtatayo ng isang malaking barko doon sa tuktok ng bundok. Pero pinaniwalaan ni Noe ang sinabi ng Diyos sa kanya. Never seeing, only believing. Believing before we see. Katulad ko po kayo mga kapatid, na I'm a little bit of both. Minsan naniniwala po ako dahil may nakikita akong ginawa ni Jesus. Minsan naman sapat na ang kanyang salita upang maniwala ako. At ngayong umaga po naniniwala akong nais ni Jesus na gumawa sa ating pananampalataya. Nais ng Diyos na makita natin kung ano yung pananampalatayang meron tayo sa Kanya. Ma-evaluate natin yung pananampalatayang meron tayo. Lahat po ng nananalig kay Jesus ay nagsimula sa maliit na pananampalataya o feeble faith. Galing po sa ating feeble faith, ito po ay magiging malaking pananampalataya o robust faith. Mula dun sa maliit, papalaki. Hindi naman po nag-uumpisa ang pananampalataya na malaki na agad yung pananampalataya mo sa una. Kundi nag-uumpisa ka sa maliit, hanggang sa karanasan mo sa Diyos, lumalaki ang iyong pananampalataya. Paano lumalago ang ating pananampalataya? Sa natural na kalagayan po ng tao, walang naghahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Sabi po sa Romans chapter 3 verse 11.
Lumalago po ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos na sinasabi ng Romans chapter 10, verse 7. Lumalaki po ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kapag ang mga salita po ng Diyos na narinig o nababasa natin ay nauunawaan natin, pinaniniwalaan natin ito at sinusunod. Sa atin naman pagsunod, nararanasan po natin ang makapangyarihang paggawa ng Diyos. Hanggat hindi po natin sinusunod kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi po yun magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Kaya ang pananampalataya po ay lumalago sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsunod sa sinabi ng Diyos. Pagtitiwala at pagsunod. Hindi po maaring pagsunod na agad nang walang pagtitiwala. Sa verse 46 po ng ating kwentong pinagbubulayan, sabi po doon, sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sumagot si Jesus, umuwi ka na. Hindi mamamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, gumaling na nga ang kanyang anak. Nang paniwalaan po ng lalaki ang sinabi ni Jesus, nagkatotoo sa kanya ang sinabi mismo ni Jesus. Gumaling nga ang kanyang anak, hindi nga namatay ang kanyang anak. Kung hindi kaya naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus, kung hindi kaya siya umuwi, kung di nagpilit na isama si Jesus, kung ayaw kayang sumama ni Jesus sa kanya, ano kaya po ang maaring nangyari sa kanyang anak? Maaring namatay po ang kanyang anak. Kung ipinagpilitan niya yung kanyang sarili kay Jesus. Hanggat hindi po natin pinaniniwalaan ang sinasabi ng Diyos sa atin, hindi natin mararanasan na magkatotoo sa atin ang sinabi ng Diyos. Minsan po ang katigasan ng ating ulo at ang hindi natin paniniwala sa salita ng Diyos ang nagpapahamak sa atin. Di po ba mga kapatid, sa ating mga karanasan sa buhay, kapag pinagpipilitan po natin yung ating sariling gusto, ano pong nagiging kahihinatnan? Bigo tayo. Mapapahamak tayo. Halimbawa po, sinabi sa Kawikaan chapter 31 verse 3. Kawikaan chapter 31 verse 3. Sabi po doon, huwag mong uubusin sa babae ang lakas mo at salapi, at baka mapalungi kang tulad ng ibang hari. Iyan po ay malinaw na babala ng Panginoon na ang pambababae ang uubos ng iyong lakas at salapi at mag-aakay sa iyo para mapalungi. Kung makikinig ka at susunod, mapapabuti ka. Pag hindi ka sumunod, mangyayari sa iyo ang sinabi ng salita ng Panginoon. Mauubusan ka ng lakas at salapi. Mapapalungi ang buhay mo. O mapapahamak ang buhay mo. Totoo po ba ito sa lahat ng bababae? Hindi po ba? Walang anumang magandang kahihinatnan ang mga ganoong bagay. Totoo at kita natin na nangyari ito. Nasaksihan natin ito. Magkakatotoo po sa ating buhay ang lahat ng sinabi ng Diyos. Pagpapala man iyon o parusa sa ating kasalanan, maaring hindi agad-agad, pero hintayin mo lang at tiyak na magkakatotoo iyon. Sabi po sa verse 49, ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak.
The nobleman said, "Come." But Jesus said, "Go." Marami pong mga pagkakataon pag tayo ay lumalapit kay Jesus sa panalangin, ay meron na tayong gustong sagot sa ating isipan. Di po ba? Gusto nating gumaling yung ating anak. May nasa isip na agad tayong, Lord, may gagamitin ka, may pagagalingin mo ang anak ko. Meron na po tayo nakakonstruct sa ating isipan na kung ano yung mangyayari. Nalilimutan natin na ang Panginoon ay may kanyang paraan kung paano tayo tutugunin. Ang Panginoon ay may kanyang sariling paraan kung paano niya tutugunin. Ang kalooban ng Diyos pa rin ang nasusunod. Mas maganda kung kapag nananalangin po tayo mga kapatid, ay nakikinig din tayo sa Panginoon at nagmamasid kung ano ang gusto niyang gawin. At kung anong ipihayag niya sa atin ng Diyos, iyon ang paniwalaan natin. Hindi po dapat natin ipinagdidildilan sa Diyos kung ano yung gusto nating makuha doon sa panalangin natin. Alam ni Jesus kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi na po natin kailangan pangunahan si Jesus. At hindi naman dapat kailangan pangunahan si Jesus. It is better for the nobleman to go and for Jesus to stay so that faith will grow. Ang emergency ng mayamang lalaki ay opportunity para lumaki ang kanyang paniniwala o pananampalataya kay Jesus. May mga pagkakataon po sa ating buhay na susubukin tayo ni Jesus sa bingit ng kamatayan. Magtitiwala ka ba sa Kanya? O hindi? Ang emergency sa buhay natin ay opportunity ni Jesus para gumawa sa ating buhay pananampalataya. Paano niya magagawa ito? Sa mamamagitan po ng paniniwala at pagtitiwala sa sinabi ng Panginoon. True enough, na yung sinabi ng talata na naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sabi po sa NIV, the man took Jesus at His word and departed. The man took Jesus at His word and departed. Wala nang paligoy-ligoy pa. Wala nang questioning pa na nangyari. Lord, bakit po? Panginoon, bakit po? Jesus, bakit? Wala nang ganoon ginawa ang mayamang lalaki. Yun pong salitang the man took Jesus at His word ay nangangahulugan na pinaniwalaan niya eksakto kung ano ang sinabi ni Jesus. Hindi na siya nag-alinlangan. Kundi naniwala na mangyayari nga saktong-sakto kung ano ang sinabi ni Jesus. Pinaniwalaan ng pinuno ng pamahalaan ang salita ni Jesus. Umuwi siya na may confidence na pagagalingin nga ni Jesus ang kanyang anak. Walang halong pag-aalinlangan ang paniniwala niya kay Jesus. Habang siya po ay naglalakbay pa uwi, hindi man lang siya nagtanong kung mapapagaling nga kaya ni Jesus itong anak ko. Walang halong pag-aalinlangan ang kanyang puso. Habang siya ay naniwala, unti-unting gumagawa ang salita ni Jesus sa kanyang anak at sa kanyang pananampalataya. Ganun ka-powerful yung sinabi ni Jesus. From a grain of faith, naniwala akong na-develop ito sa isang matured o malaki o robust na pananampalataya nang marinig niya na gumaling na ang kanyang anak. Galan niyo mga kapatid, from a grain of faith, lumaki yun. Gusto ko lang pong i-share ang isang kapatid tungkol sa karanasan nila sa kanilang pamilya. Noong nagkasakit ang tatay niya at na-ICU siya ng 3 buwan dito sa Pilipinas, na-diagnose siyang may COPD
o chronic obstructive pulmonary disease. Halos lahat po ng doktor umiiling at nagsasabing i-prepare na nila sila ang kanilang sarili. Ngunit ang nanay niya ay matibay na prayer warrior. Tinayuan nila ang sinasabi po sa awit 139 na you are fearfully and wonderfully made by God. Kaya dahil dyan, alam po ng Diyos ang bawat himaymay ng ating katawan. Sabi po ng isang espesyalista sa baga sa kanila, stop your wishful thinking. Yang sakit na iyan ay palala lang ng palala. Galan niyo po, yung discouragement sa kanila. With all authority, sinagot naman ng nanay niya yung doktor. At sinabing, Doc, I respect you. You may memorize every part of the lungs, but my God made the lung, and my God will heal my husband. True enough po, after 3 months, nakalabas ang kanyang ama. Nang maayos at nakabalik sa Amerika, ang feeble faith na meron sila ay hindi na natiling maliit dahil nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa sa buhay ng kanyang ama. Sa tuwing lumalapit po tayo, mga kapatid, kay Jesus, para sa isang partikular na problema o emergency sa pananalangin, magkakaroon po tayo ng panahon ng pakikinig at pagbabasa ng kanyang salita. At mula doon mangungusap ang Diyos sa atin kung ano ba ang kanyang gagawin. At kapag pinaniwalaan natin yun, unti-unti yung gagawa sa ating buhay. Huwag pong pagkasambit natin ng panalangin ay amen na kaagad at aalis na tayo. Dapat bigyan din natin ng panahon na makinig sa kung ano ang sasabihin ni Jesus sa atin. Hindi lamang po tayo ang dada ng dada sa panalangin, kundi hinahayaan din nating mangusap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng pananahimik. Huwag yung bahala na kung sasagutin ni Jesus ang panalangin natin o hindi. Kasi gagawa ka naman ng plan B. Hindi po ganoon, mga kapatid. Walang paglago ng ating pananampalataya sa ganoong paraan. Kailangan mo ng salita ni Jesus na mapanghahawakan at paniniwalaan. Dahil sa paraang ito, mararanasan mo ang kanyang paggawa sa iyong buhay. Pangalawa po, ang mga pangako ay unti-unting nagkakaroon ng katuparan. Ano ang nangyayari ng paniwalaan ng pinuno ng pamahalaan ng sinabi ni Jesus? Pangalawa, ang mga pangako ay unti-unting nagkakaroon ng katuparan. Sabi sa verse 50, sumagot si Jesus, umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Balikan po muna natin ang unahan ng ating teksto, sabi sa 46. Nagpunta muli si Jesus sa Kana sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Si Jesus po ay nasa Kana, samantalang ang mayamang lalaki ay nasa Capernaum. 20 milya o halos 32 kilometers po ang layo ng distansya ng kinaroroonan ng mayamang lalaki sa kinaroroonan ni Jesus that time. Sa atin pong panahon, kung ako po ay tama, correct me if I'm wrong po, parang Gloria hanggang Nauhan po ang layo. Wala pa po noong basic transportation o masasakyan. Maaring lakad lang po ang paraan para makarating sa paroroonan noon. Gaano po kalayo iyon kung lalakarin mo lang from Gloria to Nauhan. Pero kahit ano pa man ang sitwasyon o kaabalahan, pinuntahan niya pa din si Jesus. Ganun ka-desperate.
yung pinuno ng pamahalaan na lumapit kay Jesus. Tanungin nga po natin ang ating katabi, payag ka bang maabala para mahanap si Jesus? Payag ka bang maabala para mahanap si Jesus? Dahil po naniwala ang lalaki na si Jesus ang makapagpapagaling sa kanyang anak, pinuntahan niya si Jesus at pinakiusapan. Nais ng mayamang lalaki na hanapin si Jesus despite the inconvenience o kaabalahanan, bumiyahe man siya ng 20 milya upang makarating kay Jesus. Katunayan ng kanyang pananalig kay Jesus. Hinahayaan po ba natin ang mga inconvenience o kaabalahan para ilayo tayo kay Jesus? Idinahilan ba ng lalaki na malayo kasi si Jesus? Hanap na lang tayo ng mas malapit na doktor. O maaari kaya na bago lumubha ang kanyang anak, ay kumonsulta na siya sa iba't ibang doktor at si Jesus na lang nakikita niyang pag-asa ng kanyang anak. Ang kanyang pagtitiyaga, mga kapatid, na maglakbay ng malayo at ang kanyang pagsusumamo kay Jesus ay palatandaan na si Jesus na lang ang nakikita niyang pag-asa ng kanyang anak. Wala na siyang nakikitang ibang pag-asa kundi si Jesus lamang. Sa puso po ng mayaman ay haharapin ang anumang hirap o kaabalahan para sa minamahal na anak. Naniniwala po ako na ang bawat magulang na nandito ay nakaka-relate sa kalagayan ng mayamang lalaki. Nakikita mo ang iyong anak o mahal sa buhay na may sakit at wala kang magawa. May pera ka nga, pero wala namang magawa ito. Hindi kaya mapagaling ang sakit ng anak mo. Nakikita mo ang iyong anak na nasasaktan, kaya walang pwedeng makahadlang sa iyo para makahanap ng lunas sa nararamdamang sakit nito. Iba po ba, mga magulang? Hahanap at hahanap ng paraan para masolusyonan lamang yung iniindang karamdaman ng kanilang anak. Naghahanap ka ng paraan kahit maibsan man lang ang sakit ng nararamdaman niya. Ngunit hindi sinamahan ni Jesus ang lalaki, kundi ang ibinigay lamang sa kanya ay isang pangako. Ano po ang pangako ni Jesus? Sabi niya, umuwi ka na. Hindi mamamatay ang iyong anak. Kung ikaw po ang nasa kalagayan ng lalaki, magagalit ka ba kay Jesus? Lalo't kung emergency na. Aga buhay ang anak mo pero walang gustong gawin si Jesus para sa anak mo. Pero hindi po ganoon ang nakita ng lalaki. Hindi pagbabaliwala ang nakita niya kay Jesus, kundi isang sinserong pangako na tutuparin ni Jesus na walang pagsala. Yun po ang nakita ng lalaki kay Jesus. Naniwala ang lalaki sa pangako niya. Umuwi na nga siya. Hindi na niya kinulit si Jesus o nagtanong pa. Ang gusto natin ay agad-agad na tugon. Yun po ang totoo, mga kapatid. Ang gusto po natin ay yung immediate na tugon sa ating napanalangin. Panginoon, nag-aagaw buhay na po ang aking mahal sa buhay. Kailangan ko na po ng kasagutan. Ang tanong, yun ba ang kalooban ng Diyos? Maligalig ka? Magpanik ka? Makuha mo agad kung anong gusto mo? Ayaw natin na paghihintayin pa tayo ng Diyos. Kapag pinaghihintay tayo ng Diyos, nag-aalilangan tayo at natatakot na baka hindi tumupad ang Diyos. Yun po ang nangyayari. Kapag pinaghihintay tayo ng Diyos, natatakot tayo na baka walang gawin si Jesus sa kalagayan ng minamahal natin. Paano po natin iniinterpreta ang waring pagkakadelay ng mga pangako ng Diyos? Paano po natin ina-interpret? Nag-aalala ba tayo, nasisira ang Diyos sa kanyang pangako? O baka malimutan na ng Diyos ang kanyang pangako?
Ang pangako po ng tao madalas po ay napapako, kaya hindi tayo agad-agad naniniwala. Pero ang pinuno ng pamahalaan ay agad na naniwala sa sinabi ni Jesus. Kung papalya si Jesus sa kanyang pangako, mamamatay ang kanyang anak. Pero naniwala siyang hindi papalya si Jesus. Kaya umuwi na siya. Pumanatag siya sa pangako ni Jesus. Ang pagtitiwala po sa pangako ng Diyos ay magdadala sa atin sa kapanatagan at kapayapaan ng kalooban. Kapag pinaghahawakan po natin yung truth na nabasa natin sa Bible, nagkakaroon po yun ng kakaibang pakiramdam sa atin. Kampante tayo. Hindi tayo naliligalig. At peace ang ating kalagayan. Ipinagkatiwala niya ang kalagayan ng kanyang anak kay Jesus. Kung paano niya pagagalingin o kung kailan niya mangyayari ang pagpapagaling, buong puso niyang pinanghawakan ang pangakong pagagalingin ang kanyang anak. Umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Alam natin na si Jesus ay hindi nagmamadali. Jesus is never in a rush. Never in a hurry. At God has no limits. Kahit malayo ang anak ng mayamang lalaki, ay magagawa ni Jesus na pagalingin ito. Hindi malilimitahan ng kahit anong paggawa ng tao si Jesus. Kung kalooban ni Jesus na gumaling nga iyon, gagaling nga. Magagawa ni Jesus anuman ang kanyang loobin dahil walang imposible sa kanya. Amen po ba? Hindi siya nalilimitahan ng time and space. He is in time and space, mga kapatid. At kaya niyang lampasan pa din ito. Para pagalingin ang anak ng mayamang lalaki kahit 20 milya pa. Ang layo ay hindi problema kay Jesus. Ang sakit ng anak ng mayamang lalaki ay malubha na, agaw buhay na. Sabi po dun sa talatang ating pinagbubulayan. Pero kayang-kaya iyon ni Jesus na pagalingin. Maaring pagtalikod ng mayamang lalaki ay ngumiti si Jesus. Masaya siya na nakita yung pananalig noong lalaki. At pinagaling agad ang anak nito. Habang naglalakad ito palayo, gumagaling naman ang kanyang anak. Ang kanyang pananalig ay kinilala ni Jesus. Kung hindi po kaya naniwala ang lalaki, tutuparin kaya ni Jesus ang kanyang pangako? Hindi po natin tiyak. Ang Diyos ay maaaring mahabag na kahit hindi siya naniwala, ay pagagalingin pa din ang kanyang anak o maaari namang hindi pagalingin. Para ipaunawa sa kanya ang masamang ibinubunga ng kawalan ng pananalig sa Diyos. Pero isang bagay po ang tiyak, kapag nanalig tayo sa pangako ng Diyos, tiyak na tutuparin ng Diyos iyon. Kapag pinanaligan natin kung ano yung ipinangako sa atin ng Diyos, pinanghawakan natin yon, magkakaroon nga ng katuparan iyon ayon sa takdang panahon na niloob ng Diyos. Ganito po ang sabi sa verse 51, sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras na nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, hindi mamamatay ang iyong anak. Grabe. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi ni Jesus na hindi mamamatay ang kanyang anak. Kailan tinupad ni Jesus ang kanyang pangako? Noong oras ding iyon na nangako siya sa ama ng bata. Hindi pa nakikita o nalalaman ng ama na magaling na ang kanyang anak. Pero noong oras na maniwala siya, tinupad na ni Jesus ang kanyang sinabi. Mahaba pa ang nilakbay ng ama pauwi sa Capernaum
Pero bago pa niya nalaman na magaling ang kanyang anak, hindi natin kailangan makita kaagad-agad ang katuparan ng pangako ng Diyos, mga kapatid. Basta manalig lang tayo na tinupad na iyon ng Diyos. I-claim na natin. Huwag na nating pag-alinlangan pa. Sabi po sa Marcos chapter 11 verse 24, Marcos 11:24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hinihingi ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo at matatanggap nga ninyo. Ano daw po? Manalig na natanggap na at matatanggap nga niyo. I-claim na agad nating, Lord, tatanggapin ko itong pangako mong ito. Kapag nanalig tayo na natanggap natin, matatanggap nga po natin, mga kapatid. Kapag hindi tayo nanalig, hindi nga natin matatanggap. Sayang yung pangako ng Diyos na para sa iyo. Tutuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako kung mananalig tayo. Ang ating pananalig ang basihan kung matatanggap natin o hindi ang ipinangako ng Diyos. Yung pananalig ang basihan. Ay, itong anak kong ito ay maliit pa ang pananalig sa akin. Kailangan po munang mag-grow yung pananalig natin kay Jesus bago niya tuparin ang lahat ng ipinangako niya sa atin. Maaaring matanggap ng iba pero hindi natin matatanggap kung hindi tayo mananalig. Kasi iba-iba naman po ang pangako sa atin ng Diyos. Pero ang lahat ng iyon ay tutuparin niya ayon sa kalooban niya. Ganyan din po, mga kapatid, ang kaligtasan sa kasalanan. Ang mananalig kay Jesus, maliligtas. Pero ang hindi mananalig, hindi maliligtas. Kasi po ang pangako ng Diyos ay sumampalataya tayo sa anak ng Diyos at maliligtas tayo. Kailangan mo nang paniwalaan mo na si Jesus ay may kakayanang iligtas ka sa kalagayan mo. At kapag pinaniwala at sinanindigan mo yon, mangyayari nga ang pinaniniwalaan mo. Kahit aling pangako ng Diyos sa Biblia, ang makakatanggap lamang po noon ay ang mga nananalig. Hindi iyon mararanasan ng mga hindi mananalig. Pangatlo po at panghuli, kung ano po ang nangyari noong pinaniwalaan ng pinuno ng pamahalaan ang sinabi ni Jesus. Pangatlo, ang mga tao ay nag-uumpisang maligtas. Ang mga tao ay nag-uumpisang maligtas. Sa verse 51 po, ay sinabi, sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, anong oras nang bumuti ang kalagayan niya? Alauna po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat. Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, hindi mamamatay ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya sa kanya. Ang anak po ng pinuno ng pamahalan ay gumaling kaagad noong sinabi ni Jesus, umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Kaya kaagad po siyang hinanap ng kanyang mga alipin upang masabi ang magandang balita. Alauna ng hapon ang gumaling ang anak ng lalaki. Kaparehas na oras noong sinabi din mismo ni Jesus na umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Sa layo po ng Kana, sa Kapernaum, maaaring gabihin na po siya sa pagbabiyahe, pauwi. O maaaring delikado magbiyahe sa gabi. Hindi po natin alam kung diretsyo na ba siyang umuwi dahil ganoon na lamang ang pagnanais niyang makita kaagad ang kanyang pinakamamahal na anak. Ang pananalig po ng lalaki ay nagre-resulta sa ganap na kagalingan ng kanyang anak. Dahil dito lalong lumaki ang pananampalataya ng lalaki. At pati ang kanyang buong sambahayan ay nanampalataya na din. Ganon kalaki yung impact ng pananampalataya ng pinuno ng pamahalaan. Nakita at napatunayan ng kanyang buong sambahayan ang kapangyarihan na mayroon si Jesus.
At sumampalataya sila na si Jesus ay hindi nga ordinaryong tao, kundi ang anak ng Diyos na naparito upang iligtas ang lahat ng mananalig sa Kanya. Ganon sinampalatayanan noong pinuno ng pamahalaan, gayon din ang buong sambahayan si Jesus. Ang tatay ay nanalig sa sinabi at ipinangako ni Jesus. Ngunit ang buong sambahayan ay nanalig dahil napatunayan nila na totoo at tapat si Jesus sa kanyang sinasabi. Kung naging tapat at totoo si Jesus sa kanyang ipinangako sa ama ng bata, maaari din nilang pagtiwalaan na totoo at tapat si Jesus sa lahat ng kanyang itinuturo at sinasabi. Nang mapatunayan nila ang kapangyarihan ni Jesus, naniwala sila sa kiniklaim ni Jesus na siya nga ang anak ng Diyos. Nanalig sila kay Jesus. Ang pananalig po ng Ama ay nagresulta sa pagkaranas nila sa gawa ng Diyos. Yung pananalig na mayroon, yung pinuno ng pamahalaan, ay nagkaroon ng katuparan sa kung ano ang sinabi ni Jesus. At ang mahimalang paggawa naman ng Diyos ang nag-akay sa kanyang pamilya para din kay Jesus, para sumampalataya kay Jesus. Maaring sa simula po ay nag-iisa pa lamang tayo na sumasampalataya kay Jesus sa ating pamilya. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Huwag po natin silang sukuan sa pananalangin, mga kapatid. Kapag nakita ng mga kasambahay natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa buhay natin, sila man ay maniniwala din at mananalig kay Jesus. Huwag lang po tayong sumuko. Pero kung walang nakikitang pagbabago po ang mga kapamilya natin sa atin, paano sila maniniwala na si Jesus nga ay makapangyarihan Diyos na makapagbabago ng buhay? Bago po sila maniwala, kailangan munang may nakita silang katibayan sa atin. To see is to believe. Yun muna ang gusto ng mga kapamilya natin. Bago sila maniwala. Iyan po ang katuwiran ng marami. Kaya naman kailangan maging totoo at buhay ang ating pananalig kay Jesus para po ang ating mga kamag-anak, ang ating buong sambahayan, ay makakita ng mga katibayan na ang makapangyarihang Diyos nga ang sumasa atin. Ang tanong, nakikitaan po ba tayo ng pagbabago sa ating buhay? O patuloy pa rin na isinusumbat ng kasamahan natin sa bahay, wala namang pagbabago yan. Ganyan pa rin naman. Ang tagal na niyang Kristiyano, wala din namang pinagbago. Evaluate po natin ang ating sarili, mga kapatid. Tayo muna bago sila. Kung ang ating pananampalataya po kay Jesus ay hindi kinakikitaan ng kapangyarihan ng Diyos, paano nilang iiwan ang kanilang dating pamumuhay o paniniwala para sumama sa atin? Kung wala naman nakikitang pagbabago. Hindi powerless na pananampalataya ang tinanggap natin mula sa Diyos kung ganoon. Hindi po powerless yung pananampalataya na tinanggap natin mula sa Diyos. Sabi po sa Efeso chapter 1 verses 18 hanggang 21. Efeso chapter 1 verses 18 to 21. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Sabi po ng talata, kailangan nating malaman at maunawaan kung ano ang pagkatawag po sa atin ng Diyos. Nang tinawag tayo ng Diyos na manalig at sumampalataya, pinagkalooban niya tayo ng kaluwalhatian at
kapangyarihan. Hindi niya tayo tinawag para maging talunan at bigo at alipin ng kasalanan at bisyo. Ang plano niya para sa atin ay isang maluwalhati at makapangyarihang buhay. Yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan lamang ng maluwalhati at makapangyarihang buhay, maaari po nating maakay ang ating mga kasambahay para manalig din sila at sumampalataya kay Jesus. Kaya kung hindi nila nakikita yung pagbabago sa atin, paano sila sasampalataya? Paano natin sila maaakay? Ang bigo, talunan at miserableng buhay ay hindi nagpapatunay na sumasa atin ang Diyos. Kasi ang binigay po ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya ay kaluwalhatian at kapangyarihan. Kaya kung sumasampalataya ka kay Jesus, pagkatapos ay bigo at talunan ka, nasaan na napunta ang kaluwalhatian at kapangyarihan na ipinangako niya sa iyo? Sabi po ni Jesus, naparito ako upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya ang powerless na buhay ay hindi talaga consistent sa pananampalataya na tinanggap natin. Ang powerless na buhay ay hindi talaga consistent sa pananampalataya na tinanggap natin. Fake ang pananampalataya natin kung hindi natin naiipamuhay ang kapangyarihan at kaluwalhatian na bigay ng Diyos. Pansinin po ninyo kung gaano kalaking kapangyarihan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Sabi po doon sa talata, ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. The same power na bumuhay na mag-uli kay Jesus at nagluklok sa Kanya sa kanan ng Diyos Ama, ang available sa atin para makapamuhay po tayong mga sumasampalataya kay Jesus ng isang powerful at glorious na buhay. Gamitin po natin ang kapangyarihang iyan na bigay ng Diyos sa atin para maging kapanay-paniwala ang ating pananampalataya sa mga mahal po natin sa buhay na hanggang ngayon na hindi pa sumasampalataya kay Jesus. At kapag nakita nila at napatunayan ang kapangyarihan ng Diyos, na gumagawa po sa ating sariling buhay, sila man po ay mananalig din kay Jesus. Isang araw i-approach nila tayo. Pwede mo bang ipakilala sa akin si Jesus? Baka kaya hindi pa sumasampalataya ang iyong mga mahal sa buhay ay hindi nila nakikita ang kapangyarihan ng Diyos mismo sa iyong buhay. Ipamuhay po natin ang kapangyarihan ng Diyos dahil ginawa na ng Diyos na available iyan sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Layaan na po natin ang kasalanan, bisyo, masasamang ugali, kayabangan, kasakiman, kahalayan at kung ano-ano pang umaalipin sa atin. Ang pananalig po ng Ama ang naging daan para manalig din ang kanyang buong sambahayan. May plano ang Diyos kung bakit ikaw muna ang sumampalataya sa Kanya at hindi pa ang iyong mga pamilya. Humaharap po tayo sa kaparehas na mga challenges sa ating buhay ngayon. Sa tuwing may pinagdadaanan ka ba, hinahanap mo ba si Jesus? Hinahanap mo ba siya? Pinaniniwalaan mo ba ang bawat salita na sinasabi ni Jesus sa iyo? O hindi ka man lamang nakikinig, mas gusto mong mag-alala, magpanik at matakot? Kapag lumalaki ang problema dahil hindi mo nakikita si Jesus with your physical eyes, hindi na kailangang kumbinsihin ng Ama ang kanyang pamilya na manampalataya kay Jesus. Sila mismo ang sumampalataya sa Kanya. Naa-attract ang mga ito kay Jesus dahil sa nakita nilang pagtugon ni Jesus sa pananampalataya ng kanilang Ama. Kaya mahalaga sa ating mga mananampalataya na ipamuhay natin ang ating pananampalataya kay Jesus.
upang ang mga tao po sa ating paligid, lalo-lalo na ang mga mahal natin po sa buhay, ay makakilala din po kay Jesus. Sabi po sa talata, the reward of his faith has grown, his son was healed, and more so his whole household believes. At sa akin pong pagtatapos, naniniwala akong nananampalataya ang buong sambahayan ng mayamang lalaki dahil sa malagong pananampalatayang nakita nila rito. Galing sa feeble faith ay naging robust faith. Ang parehong malagong pananampalataya na ito ang inaasahan din po sa bawat isa sa atin na naririto ngayong umaga. Gaano na po ba tayo katagal na nakaupo dyan sa parehong upuan na ating kinauupuan ngayon? Gaano na din po ba lumalago ang iyong pananampalataya kay Jesus? Faith is the ability to believe without seeing. Faith is the ability to believe without seeing. The reward of faith is to see what you believe. Sabi po ni Alexander Maclaren, and that is what you and I have to do. We have Christ's bare word and know to trust to for everything. We must be content to go out of the presence chamber of the King with only His promise and to cleave to that. Yun daw po lamang ang kailangan natin gawin. Mayroon na tayong salita ng Diyos na mapapanghawakan natin. Tayo dapat na mag-rely sa anumang nakikita natin, naiisip nating paraan. Ang karanasan po ng mayamang lalaki na nabuhay ang kanyang anak ay parang hangin sa balon. Sa balon na pinalaki ang kanyang maliit na pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi po emosyon, kundi ito ay aksyon. Dahil sa pangakong ito, his faith keep on and keeping on. Nilisa ng mayamang lalaki ang presensya ni Jesus na hawak lamang ang kanyang salita. Ang pananampalatayang naniniwala lamang sa salita ni Jesus. He believed before he saw. Believe even though he do not saw. Dahil dito ang salita niya ay unti-unting nagkatotoo sa kanyang buhay. Ang mga pangako ay unti-unti nagkakaroon ng katuparan. Ang mga tao ay nag-uumpisang maligtas. Kahanga-hanga ang naging karanasan ng mayamang lalaking ito. Mga kapatid, nais niyo po bang maranasan din ang naranasan ng mayamang lalaki? Isa lamang po ang susi. Evaluate po natin ang ating sarili. Kung hanggang ngayon, nandoon pa rin tayo sa pananampalatayang meron tayo kay Jesus, hilingin po nating maranasan natin na lumago tayo dun sa pananampalatayang higit pa doon sa inaasahan natin. Isa lamang po ang susi. Panampalatayanan mo si Jesus at paniwalaan mo ang sinabi niya. Hindi po tayo mapapamali, bagkus tayo po ay magtatagumpay.